Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today tara pag-usapan natin itong issue, okay, ng mga mayor ng Sultan Kudarat na iba ang galit, no? Kay SAP, no? Anton Lagdameo, kakaiba. Tapos meron pa ako isang napanood, no, na ichichika natin. Pag-usapan din natin yung ano na yan, yung video na yan, no, na irritable rin kay Anton Lagdameo. So kung makikita nyo nga rito guys, napalaki natin para mas lalo nyo ma-appreciate. Ayon sa news ng SMNI, panoorin, Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Mongodadato na nanawagan kay Special Assistant to the President Anton Lagdameo na bumaba sa kanyang pwesto kasunod umano ng panghaharas at pananakot sa mga alkalde ng ilang opisyal ng lalawigan kung hindi umanib sa kanyang partido. And that's really bullshit, ano? Do you really have to do that? Diba? Guys, if you really think you can manipulate every single politician in this country, dito sa mga taga-Sultan Kudarat, nagkamali kayo. Okay? Nagkamali kayo. Hindi po lahat ng tao kaya nyong bilhin, kaya nyong bayaran. Hindi po lahat ng mga politiko kaya nyong masulsulan. So, ang gagawin nyo, if that's even true, is ihaharas nyo ayon dito sa mga sinasabi ng may governor na si Dato Pax Ali Mongodadato. Baka nakalimutan nyo sa lugar na yan. Diba? Hindi nila sinasanto ang mga taong kupal. Pakinggan natin yung sinabi niya, no, ni Gov. Yan. Kung may problema, si Sap Anton Lagdameo, huwag niya dalhin ang kanyang problema at kanyang interest dito sa Sultan Kudarat Province. He has done a lot of mess in Maguindanao and in Bark. Huwag niya idamay ang Sultan Kudarat. Huwag niya idamay ang mga peace-loving constituents natin dito na ang gusto lang ay magkaroon ng Sultan Kudarat na tunay, na top-performing and competitive. Yun na naman ang aking gusto dito. That we showcase genuine and sincere love and services to the Filipino people. Kaya, if I were to give an advice, sana talaga, we are calling for the resignation of Sap Anton Lagdameo. I hope that he stops interfering in elections. Dahil sinabi ng Pangulo, magkakaroon ng honest and credible elections. Wait. Sabi ni BBM, di umano. Pero nakakalimutan nyo ba na si Anton Lagdameo ay Special Assistant to the President? So, ibig sabihin, whatever it is that he's doing right now, may kumpas yan ni BBM. Diba? Do you really think gagalaw yan si Anton Lagdameo ng sarili niya lang? Kung hindi siya inutusan? Diba? Now, the question is, sino nag-utos sa kanya? I'm not saying it's BBM. But then again, at the end of the day, he is the guy who is called the SAP or Special Assistant to the President. Hindi ko rin pinagtatanggol dito si Lagdameo. Lagdameo is just like tambaloslos. Hindi yan kusang gagalaw kung hindi yan inuutusan. Now, the question is, sino nag-uutos sa kanya? Diba? Ngayon, kung sinasabi dito, pananakot sa mga alkalde at ilang opisyal ng lalawigan kung hindi umanib sa kanyang partido. Ano ba partido ni Lagdameo? Hindi naman tumakbo ng kahit anong public official yan si Lagdameo na itong nagdaan, di ba?
Di ba nila masabi partido ni BBM? Diba? Sa tingin nyo, ulitin ko sa tingin nyo, si Anton Lagdameo yan? O may nag-utos? Sa tingin nyo, kusang ginagawa ni Lagdameo yan? O dahil may nag-uutos lang kay Lagdameo? Kasi kung mapapansin nyo prior to this filing ng COC, si BBM sobrang naging busy sa pakikipag-alyansa sa iba't ibang political party. Ngayon, hindi lahat ng political party interesadong umanib sa kanya. I think one of them is itong mga taga-Sultan Kudarat. Diba? Why do you need to force people to join your coalition? Ngayon may nagsalita, ngayon may umalma. I hope that SAP will stop harassing the mayors. Kasi hindi yan ang pag-uugali ng isang bagong Pilipino. Natakot-takutin mo ang ating mga mayors. Takot-takutin ng ating mga mayors. Diba? Hanapin natin yung isa pang, may isa pang interview guys Panoorin nyo. Ito. Ito pakinggan nyo itong mabuti May sinasabi rin to tungkol kay kay Lagdameo He is damaging the face of the president. Imagine mo, haharap sa amin mga governor. When I was in Davao together with other governors in the whole region, humarap sa amin. Nakapagtataka doon, banyo ng banyo, singhot ng singhot. Hindi namin, from time to time, out of focus kami at banyo ng banyo. Mamaya, umpisa naman kami sa topic. Alam niya yan. And it's up to him kung kailangan niya i-deny yan, but he knows about it. Dahil kami, nandun kami mga gobernador, nagtataka kami. Pero hindi lang yan problema namin. Like what happened sa the Love for All program, our First Lady, Galang na First Lady. Meron tayong Love for All program in the province of Maguindanao. Diba? Dati, in the province of Maguindanao. But it was cancelled. Na-cancel dahil allegedly nagkaroon na, siguro a week prior to the event, nagkaroon ng putukan dito sa box. Sa box. Yan yung pag-ano ni Karyalan. Alleged pa-operate ni Karyalan. At remember, there was 8 casualties. That time, ayun, okay lang yun. Sabihin natin, security risk. Okay, we understand why it was cancelled. But 5 days after the date of the Love for All, dumating si President. Okay. Para bang, anong ginagawa ni Anton? It is a drama scenario. And aside from that, nagkaroon tayo ng Love for All program in the province of Sultan Kudarat. The Love for All program, it is a program of the First Lady kung saan puro serbisyong libre lahat. Libre ang medical treatment, libre ang laboratory, libre, all agency na doon, which libre ang pagbibigay sa ating taong bayan. So, ang sinabi, 3 days prior to the event, meron ng tumimbre sa amin na gagawin ni Anton lahat na makakaya niyang paglilinta o lahat ng kaya niyang gawin as long na hindi makarating si President. So, ibig sabihin, he is not after of the program, he is not after of the services na ibibigay ng gobyerno, kundi personal interest niya. Ang dahil sinabi niya doon, sige, kaya kong pahiyain yan, kaya kong hindi papuntahin si First Lady yan, at yun ang ginawa niyang pananakot. Doon nag-umpisa, siguro natakot yung mga allies, sinabi niya, kaya kong hindi papunta, hindi nga nakapunta, dahil napigilan. So yun ang naging dahilan kung bakit a day after that, doon na kumalas. Kasi pinakot niya na. Kumbaga, kaya kong gawin yan. O kaya kong... It happened. It happened. Lahat ng mga secretary. He is damaging Oh my God, ang dami palang issue nito ni Anton Lagdameo. Maliban sa nadawit siya na, anong tawag dito? Doon sa mga nakapanood, nung interview kay Miss Cathy Binag, ito nga nakita ko, Cathy Binag was right after all. Diba? Palakin natin yung ayan, sabi ni Lone Wolf.
Cathy Binag was right after all. Marcos and Lagdameo bangag. Hala, totoo ang sinabi ni Cathy B. Kung may usok, may apoy. Sabi, wag nang kantiin ng Sultan Kudarat Maguindanao Barn kasi iba ang laro nila sa kanila. Ako gusto ko. Personally, gusto kong kantiin nila ang lugar na yan. Nang malaman nila kung hanggang saan lang yung kanilang kakayanan. Diba? Oh. Sabi ni Ann Mahinay, birds has the same feather, flock together. Yan si Marcos at Lagdameo. Oh. Totoo yung sinabi ni Cathy Binag, mag-classmate nga sila ni BBM at Lagdameo. Sinabi ni Cathy Binag yan, 5 yan sila kasama si Bangag. OMG, Cathy Binag, totoo talaga sinabi niya. Ma'am Governor, halata na under desire si PBBM ni Lagdameo at Romualdez. Although you helped PBBM, he can side with you. That's the sad truth. Kwento din yan ni Cathy Binag eh. Governor Miriam of Maguindanao was one supporter of PBM pero nabudol din ata siya. Patotoo na sinasabi ni Cathy Binag, kahit si Cathy Binag sinabi din yan. Siya, kaya di makasuhan si Cathy Binag eh. Kaso di, lahat bangag nakaupo. Sabi ni Litots. Pero pa ba ito ni Cathy? Ha ha ha. Tama naman ang DDS ngayon eh. Paano yung video na sinasabi ni BP? Yun nga din eh. Kaya pala, pulburo din pala. Anyway. So obviously here, no, one of the curious questions that we have in mind. Sino ang nag-uutos dito kay Lagdameo? Kasi para sa akin, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob gawin yan eh. Kung walang basbas, kung walang may nagbabasbas sa kanya, patungkol dyan. Para sa akin ha. Sige nga. Do you really think nagkukusa lang si Anton Lagdameo na mangharas ng mga mayor dyan sa lugar na yan based sa claim nung governor ng Sultan Kudarat? Tapos ngayon another governor ng Maguindanao is saying the same thing, na they were annoyed, very annoyed during a meeting with him and they have to keep. I remember there's this, saan ba sila nagpunta? Kasama siya ni BBM na magbibigay lang sila kung anong hihingiin. Talaga ba? Ito yung epekto ng walang kaalam-alam, no? Tungkol sa pangangailangan ng maliliit nating kababayan. Ngayon, kung hindi hingin sa inyo, hindi nyo rin ibibigay. Kasi kung alam nyo ang pangangailangan ng mga taong biktima, ng mga sakuna, at ng kung ano-ano pa, definitely you don't have to ask that. You don't have to make claims like that. Na hindi naman humingi, hindi binigay, tanga ka. Diba? Tanga ka. So, yung mga galamay ni BBM, parang lumalabas dito based sa mga reklamo ng mga governors from the Mindanao area. Parang kanya-kanya silang kanya-kanya silang pagsisiga no? Kanya-kanya silang eksena. Oh. Tama ba 'yun? Tsaka sa itsura lang ni Lagdameo, mukha bang nagda-drugs yung tao? I don't know. I don't even know ano yung itsura ng mga drug addict eh. Diba? Pero yun yung one of the biggest question. Ano? Bakit kailangan mong lumabas-pasok sa CR at singot ka ng singhot? Naalala ko na naman yung pinasa kay pinasa kay BBM. Pin daw. Tang-inang yan. Yung itsura ng pagkakapasa sa kanya,
napaka-disturbing. Magki-create ka ng doubt sa utak mo. O talagang simpleng pin yun without anything. Diba? Pin lang talaga yun. Bakit kailangan ganun yung pasahan? Bakit kailangan ganun yung bigayan? I remember watching the movie of Whitney Houston. Tayo, for so many years na we watch her, whether through her concerts or through her movies, nobody knows that she's a drug addict. No? When she started out, drug user na pala siya hanggang sa ikinamatay na lang niya. Imagine that. Saan pinapadaan? Sa notebook. Sinisingit dun yung drugs. Or dun sa ballpen. Sinisingit sa ballpen. So, anong difference nung ballpen ng notebook at saka nung pinasang pin? Diba? Sige nga. Tsaka ano ba ang scope ng, going back to our issue, ano ba ang scope ng pagiging SAP ni Anton Lagdameo? Diba? Anong scope nun? Kasama ba doon yung harasin mo? Yung mga taong gusto mong sumama sa partido nyo and yet ayaw nila? Oh, hindi na natin alam kung ano ibig sabihin ng grabe na antok na ako. Hindi natin alam kung ano ibig sabihin or rather hindi natin alam kung ano ba ang job description ng isang SAP. Included ba dyan yung ganito? May mag-utos sa'yo sa Malacanang? Pag ayaw umanib sa partido natin, putang inang harasin nyo. Diba? Baka balikan kayo ng mga taga-Sultan Kudarat, mataranta kayo. Baka kahit gaano karami ang pera mo, Anton Lagdameo, pag binalikan ka ng mga yan, kawawa ka. Wala silang pakialam kung nakaposisyon ka o nasa power pa si BBM. For me, the way I see it, you don't fuck with these people. Because clearly, they can mess up with you too. Kaya rin nilang makipaguluhan sa'yo. Kaya rin nilang makipagharasan sa'yo. Diba? Tapos, ito pa. You have to be careful with the people na you don't know kung ano yung capacity nila. Lalo na kung pamilyado kang tao. Hindi man ikaw maging target, baka maging target yung pamilya mo. So, worth it ba yung pangaharas na gagawin mo? Lagdameo? Of course not. Ikayayaman mo ba? Kung umanib sila o hindi? Hindi rin. O pinapaanib niyo mga taga-Sultan Kudarat so that they will go against. Gagawin niyo silang mga mga rats niyo. Yung mga tanga-tangang partidong umanib sa inyo, gagawin niyo silang mga utusan. Kasi kayo ngayon nakaupo sa posisyon, di ba? Kayo magsasabi kung ano yung gagawin and hindi gagawin. Para kayong sorority or most probably fraternity. Yung mga umanib sa inyo, gagawin nyo lang utusan. At the same time, habang nautuno sila, habang mga asong ulol na sunod sa inyo, most probably, sasalpakan nyo ng pondo. Pondo para saan? So kung anong gusto nilang gawin sa pondo. Diba? Alam nyo ba kung magkano na ngayon yung mga paayuda budget for 2025? Guys, 600 billion na di umano. From 500 plus billion lang noong 2024. Sa 2025, aabot na raw ng 600 billion. Sa 600 billion na paayuda, 23 billion lang ang budget sa education. Kita mo na yan? Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts nyo tungkol dito. Kayo ba, alam nyo ba kung ano ang job description ni Anton Lagdameo?
para magkaroon siya ng power to harass the mayors of Sultan Kudarat. Sige nga. Anong authority meron siya patungkol dun? Para mga bata no? Pag ayaw sumali sa'yo, aawayin mo. Hindi mo aawayin, haharasin mo.